Good morning po sa ating lahat. Good morning po. Pwede bang pakitanong yung katabi mo, nag-almusal ka ba? Okay. Excited. Oh, excited. Okay, sino dito ang gutom na? Gutom na. Meron bang gutom na? Okay. Okay, maganda. Mabilis lang po ito. 15 minutes lang po ito. Okay? And 1 hour. Kaya... Anyway po, inisip ko po na magbigay ng special message for this day. Kasi baptism, huwag muna tayong sunod doon sa ating pinag-aaralan sa Book of Romans. Pero the Lord, talagang aking puso ay gusto ko pong i-share po sa inyo itong Romans chapter 8. Kaya hindi ko na po kayo bibitinin. And let us explore and study po itong ating sunod na mensahe po dito sa aklat po ng Romans. Okay, handa na ba kayong kumain? Handa na kayong kumain? Okay, at itong pagsasaluhan po itong salita ng Diyos. Okay? Mahalaga po ang physical na pagkain, pero pinakamalaga yung spiritual na pagkain. Kaya, makinig po tayo. Bigyan po natin ng atensyon at ng ating buong puso't isipan ang salita po ng Diyos. Amen? Yung mga anak po natin sa paligid, huwag nyo lang pong intindihin yan. Okay? May mga nagbabantay po dyan. Nandiyan si Jen. Kaya niya lahat yan. Mga... Okay po. Sige po. Tayong lahat po muna ay sandali yung mukha at manalangin. Aming Diyos, Ama, kami ay nagpapasalamat po sa napakagandang araw na ito na binigay niyo po sa amin. At sa pagkakataon, kalayaan na mag-aral po ng iyong salita, O Diyos. Hiling po namin na sa sandaling ito, Panginoon, maituon namin ang aming puso't isipan sa mensahe na gusto niyo pong sabihin sa amin. I believe, Lord, this is a Sunday worship and you have a special message, O God, to every one of us, O God. Dalangin ko, Diyos, na huwag namin ma-miss, Panginoon, ang message niyo po, personal message po sa amin, sa bawat isa po sa amin, Lord. Kaya, Lord, hiniling ko po na speak to us personally, powerfully, O God. Even, Lord, in this simple message, O God. May the meditation of my heart and the word of my mouth be pleasing to you, my Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Malakas na palakpak po kasi yung mga ibon po ay malakpak din sa umaga po na ito. Anyway po, welcome po sa mga ngayon lang po umaten. May mga bisita po tayo na first time. Pag di naman po bisita, you are a family po dito sa ating JTC family. Welcome po, mga relatives po natin na kasama po natin ngayon. Welcome po sa inyo. Now, Romans chapter 8 po. Romans chapter 8, buksan niyo po yung mga Bible niyo sa Romans chapter 8. Now, sabi ko nga po sa inyo, yung Romans chapter 8 ay, ito po yung pinakapuso ng aklat po na ito sa Roma. No? Yung Romans chapter 8 po. Bakit po? Kasi sa aklat po na ito ay sinabi ni Pablo yung kabuuan po ng gospel. Nakita natin sa pag-aaral po natin ng Roma na ang gospel, ang mabuting balita ay nanggaling po sa Diyos. Tama po ba? Mabuting balita. At ito po ay pinahayag sa magitan ng ating Panginoon Kristo. At yung mabuting balita ay kaya pong magbago ng ating buhay. Now, last week, discuss natin na ang buhay Kristiyano ay hindi po madali. Meron po tayong struggle. No? Kaya sabi natin last week, we are saved yet struggling. We are saved yet struggling. No? Ligtas tayo, but we are in this sinful nature, kaya meron pa rin talagang pwersa ng kasamaan, kasalanan sa ating puso, sa ating buhay, kaya po, constant battle po. And, alam niyo po, chapter 8 is very important kasi, sabi natin last week, we need to win the battle within. Kailangan nating manalo yung laban sa ating kalooban. And sa buhay Kristiyano po, it is one thing to win the battle, it's another thing to live in victory. No? Ulitin ko po, no? Isang bagay ang manalo ka. Pero, isang bagay din po, ibang bagay, yung mamuhay ka na matagumpay. Kaya yung chapter 8 po, ay dito natin matutunan paano po mamuhay ng matagumpay. Kaya ang title natin ngayon is Living a Victorious Life.
living a victorious life. God, Jesus defeated, no, the grave. Jesus defeated death, sin, and we are co-heirs of Jesus. Tayo po ay tagapagmana. Kaya nga po, ang tagumpay na meron kay Jesus ay tagumpay din po natin. Kaya ang mga Kristiyano po ay matagumpay. Hindi po talunan. Tama po ba? Kaya yun po yung ating pag-uusapan po ngayon. Ibig sabihin lang po ng victorious life ay hindi po ito ibig sabihin na masusunod lahat ng gusto mo. Magkatagumpay ako sa lahat ng nais ko. Mayayaman ako, magkakaroon ako ng resort katulad ng Patio Hobita. Hindi yan, no? Kundi ito po ay masunod yung kalooban ng Diyos. Kasi nga, gaano man tayo makatagumpay dito sa mundo na ito, kung wala ang Diyos sa picture, hindi rin po matuturing na tagumpay po yun. Kaya ang tagumpay ay hindi sa pagyaman sa mundo, bagamat God bless people, naniniwala po tayo doon, but ito po ay hindi lang sa pagyaman sa mga material na bagay, kundi paghahari ng Diyos sa ating buhay. Yun po ang tagumpay na nais ng Panginoon. Now, diretso na po ako, paano ba tayo mamumuhay ng merong matagumpay na buhay? Okay? Number 1 po, kailangan po nating maging governed. Be governed by the Holy Spirit. Pag sinabi natin govern, is napapamahalaan, pinapangunahan, pinapamunuan. Gusto ba nating maging matagumpay sa buhay? Amen. Amen. Doon sa apat, praise the Lord. Kung gusto natin maging matagumpay sa buhay, tanungin natin, yung totoong success tanungin natin, sino ang namumuno? Sino ang nasusunod? Sino ang nangunguna? Sino ang namamahala sa buhay mo? It's a very personal question. No? Sino ang namamahala? Sino ang nasusunod sa iyong buhay? Ngayon sa araw na ito. Do you want to be victorious? Yes, of course, no? But the question is, sino ang nangunguna, nasusunod sa iyong buhay? Kasi po, yung victory po ay makakamtan po natin yung true victory sa magitan lang po ng ating Panginoon. Kaya dito sabi natin, balik po, pakibalik. Bagay, hindi naman siya dito sa likod na. Pero sabi dito, be governed by the Holy Spirit, victory over the flesh. Victory, tagumpay mula sa laman. No? Itong laman na to, sarili. Pag sinabi po natin flesh sa Bible, sa Tagalog kasi, ay hilig ng laman. Pero ang hilig ng laman kasi, hindi lang po tumutukoy sa kasalanan, kalikasan ng kasalanan sa ating sarili o nagagawa nating pagkakamali, kundi yung flesh po dito ay patungkol din sa mga makasarili nating kagustuhan. Alam niyo po ba, yung pinaka laban na makikita mo sa Bible, yung pinakalaban, kumbaga climax ng laban ng tao sa Bible, alam niyo po ba yun? Hindi siya makikita sa Old Testament. Hindi po siya between David and Goliath, kundi between yourself and God. Makikita po natin yon doon sa aklat po ng Gospel. Sa Hardin ng Gethsemane. Nung si Jesus, sabi niya, Lord, sabi niya, Ama, nahihirapan na, mahirap yung salo ng dadanasin ko. But, sabi ni Jesus, hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. Kaya yun po yung tagumpay ng tao. Pinakita ng ating Panginoon Kristo. Hindi ang kalooban mo, kundi ang kalooban ng Diyos. At yun po yung palagi nating binabattle sa araw-araw. Sino ang masunod sa ating buhay? Yung ating sarili ba o yung ating Panginoong Kristo? Kaya sabi po ng Romans 5:8 verse 5 to 6, sabi po dito, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman o sa sariling kagustuhan ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman.
Ngunit ang mga namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na spiritual. Tingnan niyo po sa verse 6. Ito pa napakaganda sa verse 6. Ang pagsunod sa hilig ng laman o sa sarili ay naghahatid sa kamatayan, kapahamakan. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Ang pagsunod daw po sa Diyos, sa Espiritu, ay magdudulot ng buhay at kapayapaan. Actually, at the end of the day, whatever yung mga pinupurso natin sa buhay, pangarap, yung ating pangarap sa ating pamilya, sa ating mga anak, no? At the end of the day, gusto nating hahantong pa rin tayo doon sa conclusion na gusto mong mabuhay sa mundo na ito. Tama mo ba? Kahit ano pang gusto mong yung tagumpay, success na gusto mong marating sa buhay. Pero at the end of the day, ang pinaka-ahatungan pa rin ng tao is yung gusto kong mabuhay. Tama mo ba? At yung totoong buhay ay makakamtan lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sabi dito, ang sumusunod sa Espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Verse 7 to 8, the mind governed by the flesh is hostile to God. Kaaway ng Diyos. It does not submit to God's law, nor can it do so. Those who are in the realm of the flesh cannot please God. Ang sino daw po, ang sinusunod lang, yung sarili natin, ay hindi kailanman mapiplease si God, no, ng ating buhay. Sino dito of course, hindi naman lahat ng driver, pero lahat tayo nakakita na ng driver. Nagde-drive. Kaya tanong natin dito sige po, sino nagde-drive ng iyong buhay? Kasi if you want to live a victorious life, kailangan tignan natin kung sino ang may hawak ng manubela ng ating buhay. Sino ba may hawak ng manubela ng ating buhay? Kung ang may hawak ng manubela ng ating buhay ay sarili mo, at sabi doon, lahat daw po ng gusto natin, madalas, ay against doon sa kagustuhan ng Diyos. Gusto mo, dito ka, no? Pupunta ka dito. Pero ang gusto ng Diyos ay baka dito. Bakit naman ikaw yung driver, tapos si Jesus nandito sa katabi mo, minsan ano nangyayari? Ikaw ang driver, nag-aagawan kayo. Dito mo, Lord. So, ikaw driver, no? Lord, relax ka lang dyan, ha? Akong bahala dito sa buhay ko na to. Basta, i-bless mo lang yung gusto kong mapuntahan. Parang gano'n, no? Pero, ang pinakamagandang gawin natin ay magpalit po tayo ng driving or magpalit po tayo ng driver. Si Jesus po ang gawin nating driver. Amen po ba? Amen. You want to live a victorious life? Si Jesus po. At si Jesus po, kailanman hindi tayo ikapapahamak. Kung si Jesus po ang driver ng ating buhay, hindi kailan tayo maliligaw, hindi kailan tayo mapapahamak sa ating buhay. Amen ba? Romans chapter 8, verse 14. Meron akong gusto makita bago pumunta doon sa second point ko po. Tignan natin ito, no? Anong klase bang governor si God? Di ba? Or ano ba klaseng governor ang Holy Spirit? Ano ba klase siyang leader? Sabi dito, sa verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi Espiritu ng pagkaalipin ang iyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang iyong tinanggap ay ang Espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang kagandahan po ng ating relasyon sa Diyos, once you are governed by the Holy Spirit, we are not governed by rules. We are governed by relationship. Maganda yung sinabi ni Sister Jess kahapon doon sa aming orientation sa baptism. Sa ibang paniniwala po, they were kaya sila sumusunod sa kanilang faith because of fear. Tama ba?
Oy, pag hindi ka sumunod dito, hindi ka blessed. Pag hindi ka sumunod dito, hindi mo maranasan yung, parang, kumbaga, susunod ka dahil sa takot. Pero ang kagandahan po sa Diyos, kaya tayo sumusunod sa Diyos because we have a personal relationship kay God. Why? Kasi sabi dito, we are children of God. Ang relationship natin sa Diyos ay tayo yung mga anak niya, hindi na alipin. Pag sinabing alipin, ang mga alipin kasi, susunod sila sa master nila kasi takot sila. Pero tayo po, susunod tayo sa Diyos kasi mahal natin ang Panginoon. Not because of fear, but because of our love to God. Our faith to the Lord. Ako po, bilang isang tatay, bilang isang magulang, sa pagpapalaki ng anak, ang pinaka-iniwasan ko is yung susunod yung anak ko dahil sa takot. Bagamat minsan kailangan ko talagang takutin yung anak ko, di ba, para sumunod. Tama po ba? Pero ang binabantayan ko talaga sa akin na susunod siya dahil sa takot. Bakit po? Kasi pag nandyan ako, susunod yan. Dahil sa takot, no? O dahil parang may hawak ang pamalo. Pero baka pag wala na ako, mag-isa na lang. O lumaki na siya, wala na siya sa feeling mo, hindi na siya susunod. Kaya, bilang mga magulang, we raise our children because we have a relationship sa kanila. Of course, kailangan minsan talaga merong disiplina, merong talagang, kumbaga, merong, yung bang term yun, parang pagiging stricto or pagiging basta yung pagiging stricto, pero of course we encourage our children or we discipline or we raise our children po because of love, not because of fear. Amen? And then pangalawa po, gusto natin magtagumpay, kailangan natin maging governed by the Holy Spirit. Mapamunuan, mapamalaan ng banal na Espiritu. Pangalawa po is grounded in God's sovereign purpose. Grounded. Nakasandig tayo sa dakilang layunin ng Diyos. Pag sinabi nating sovereign, ang ibig sabihin ng sovereign po ay ang Diyos ang nakakaalam ng lahat at may kontrol ng lahat. Yun po ibig sabihin ng sovereign. May kontrol at nakakaalam ng lahat. At gusto ng Diyos magtagumpay tayo, victory over our uncertainties. Tagumpay sa mga bagay na hindi tiyak. Ano ba yung mga bagay na hindi tiyak sa buhay natin? Yung bukas. Yung inaalala natin sa buhay. At lalong-lalo na pag dumaraan po tayo sa mga pagsubok po sa buhay. Sa mga problema. Kaya, verse 18, basahin po natin. Verse 18, sa Romans 8, verse 18. Sabi dito, para sa akin, sabi ni Pablo, ang mga pagtitiis sa kasulukuyan ay hindi mayahambing sa kaluwalhatiang ipapahayag sa ating balang araw. Sinasabi ng Bible na tayo po, mga pinili, mga niligtas ng Panginoon. Hindi po tayo ligtas sa mga paghihirap sa buhay, problema, trials sa buhay. Pero meron tayong kaluwalhatian, future glory. Kaya sa mga merong mga pinagdaanan, sa taas dito ang kamay na merong kang mga pinagdaanan dati na problema. Kayo po, yung iba po, wala? Or nandun pa rin. Nandun. Sa mga mayroong pinagdaanan o pinagdadaanan o may mga marahil, merong hinaharap pa rin hanggang ngayon o haharapin pa. Ito po yung good news. Merong dakilang layunin ng Diyos sa lahat ng mga bagay na ito. Sabi nga po, merong purpose yung pain. Pain
has a purpose. Your test can be a testimony someday of God's goodness and faithfulness if we respond according to His plan. Nabanggit ko po last time, ang favorite verse ko po ay Romans chapter 8, verse 8, 28. Ang sabi ko dito, alam natin, no? Sa lahat ng bagay. Pag sinabing lahat ng bagay, sa problema man o sa kasaganaan man, gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Lalong-lalo na po sa mga pagsubok na pinagdadaanan natin. Ano daw sabi ng Bible? Gumagawa ang Diyos. Merong ginagawa ang Diyos sa mga pinagdadaanan natin. At ang sabi dito, gumagawa ang Diyos para sa mabuti. Kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Nalala niyo po yung kwento, dati, yung isang farmer, may alaga siya ng may alaga siyang kabayo. Yung kabayo, inalagaan niya, tapos biglang nawala yung kabayo. Pumunta doon sa forest. And then sabi niya, nawawala yung kabayo niya, tumakbo yung mga kapitbahay sa kanya. Sabi niya, ang malas mo naman, nag-isa na nga lang kabayo mo, nawala pa. And then, sabi ng farmer, ng tatay, mabuti man o masama, ang Diyos lang ang nakakaalam. Eh yung kabayo niya pala, pumunta doon sa forest, tapos nakipagkaibigan doon sa mga ibang kabayo. Nag-uusap sila, yung mga usapan nila mga kabayo, no? And then, nagsama ng maraming kabayo. Kaya, pumunta doon, ang dami na ng kabayo. Sabi ng mga kapitbahay, ay, swerte mo naman. Nawala nga yung kabayo mo, pero kung bumalik, marami na. Sabi nila, mabuti man o masama, ang Diyos lang ang nakakaalam. Tapos, ang ginawa, kasi wild horse, ginawa nung anak, mayroon siya isang anak na lalaki, trinain yung mga kabayo. And then, nahulog, yung nag-iisa niyang anak na lalaki. Sabi ng mga kapitbahay, tumakbo na ng mga kapitbahay talaga, mga ano yan eh. Okay? Sabi ng mga kapitbahay, amalas mo naman, nag-iisa na nga lang yung anak mo. Nahulog pa sa kabayo, napilayan. Hindi na makalakad. And then, nagkaroon kasi ng gera sa China, kinuha yung mga lalaki, mga anak na lalaki ng mga doon sa lugar nila. Hindi nakuha yung anak niya kasi nga may pilay. Sabi ng mga kapitbahay, umiiyak. Ang swerte mo naman. Napilay nga yung anak mo, pero yung anak namin buo, andun sa China. Hindi namin alam kung babalik pa ba sila. Ano sabi ng itatay? Ha? Buti nga sa inyo. Mabuti man o masama, ang Diyos lang ang nakakaalam. Kaya sa buhay po natin, meron tayong mga uncertainties. Mga bagay na hindi natin maunawaan, mga bagay na hindi natin maintindihan, pero merong ginagawa ang Diyos. Amen po ba? Si Joseph po ang pinakamagandang example. Si Joseph, paboritong anak, tapos kinainggitan, binugbog, hinulog sa balon, binenta, tapos naging alipin, and then naging katiwala. Pagkatapos naging katiwala siya, nakulong naman siya. Tapos nakulong siya, yun pala yung maging daan niya para maging governor siya. At ito po sabi ni Joseph sa Genesis chapter 50, verse 20. Sabi niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Gumawa kayo ng masama sa akin, pero may magandang plano ng Diyos. Kahit mayroon kayong ginawang masama. Yung nangyari sa buhay ko, ay yun pa rin maging way para sa kaligtasan ng marami. Maybe, naisip ko lang po itong tao na ito, no? Kung kilala niyo po si Joy Tanchi, no? Maybe, pamilya tayo. Si Joy Tanchi, anak ni Pastor Peter Tanchi, na-rape siya during 15 years old siya. Hindi na siya na-rape ng isang lalaki, kundi maraming lalaki. Sabi, 7. And number one, tanong nila doon sa
siya, sa kanya, sa family niya, sa papa niya, magulang niya, why a good God allowed bad things or evil? Kaya yun yung doubt, parang yun yung nag-create na doubt sa kanila. But, that time po, ang pinangahawakan lang nila ay yung sovereign purpose of God. Ang Diyos ang nakakalam ng bagay at ang Diyos ang may control. That's why they trust. They grounded. Ibig sabihin ng grounded po, tinatag nila ang kanilang buhay sa Diyos. Alam niyo po, napakahalaga po nito. Kasi may mga pangyayari talaga po sa buhay natin. Minsan, may mga pagsubok, physical, illness, para bang we have question in our mind, bakit? Pero sa panahon po ng mga bagay na yon, hindi natin maintindihan, meron pong pagkilos ang Panginoon. Ano yung purpose ni God? Ang purpose ni God po is God is shaping your character. Yun yung purpose ni God. Ang pinakamahalaga po sa Diyos ay yung ating character. At yung ating pananampalataya. The purpose of God is to shape your character and to strengthen your faith towards into His likeness, into the likeness of His Son, Jesus Christ. Kasi sabi doon, sa verse 29, lapit na po ako matapos, sabi dito, sapagkat sa mula't mula pa'y, alam na ng Diyos kung sino ang magiging sa Kanya at ang mga ito'y pinili Niya upang maging katulad ng Kanyang anak. Sa gayon, Siya ang naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Kaya sabi diyan, lahat daw po, alam na ng Diyos kung sino ang nasa Kanya. At yung mga bagay na pinagdadaanan natin, ginagamit ng Diyos yun para i-shape yung character natin, strengthen yung faith natin, para maging katulad ka ng Kanyang anak. To Christ's likeness. Sabi sa Romans 8 verse 30, sunod na verse, ang mga pinili niya noon pang una ay Kanyang tinawag. At ang mga tinawag ay Kanya rin pinawalang sala. At ang mga pinawalang sala ay Kanya rin binahaginan ng Kanyang kaluwalhatian. Mga kapatid, God called you even before the foundation of the world. Sabi ni Paul, hindi ka lang tinawag, kundi pinawalang sala ka. Hindi ka lang pinawalang sala, kundi pinapabanal ka ng Panginoon, inaayos yung buhay mo. At sooner, He will glorify you. That is the picture of our salvation. That is our hope. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Praise God. Thank you, Lord. Sabihin mo nga sa katabi mo, kapatid, walang sayang sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, kung naniniwala ka na tinawag ka ng Panginoon for His purpose, even disappointments, discouragement, sickness, failure, hindi nasasayang. Kung nakikita mo na mahal ka ng Diyos at tinawag ka ng Panginoon. Amen? Amen. Pwede ba natin palakpakan ulit si Lord? Now, pangatlo po. Ito pangatlo po, mabilis na lang, babasahin ko na rin mga verse. Let us allow the Word of God speak into our hearts dito sa mga verse na ito. Sabi dito, pangatlo po, how to live in victory, you must govern by the Holy Spirit. You must be grounded in God's sovereign purpose. Number 3, you must be secured in God's unbreakable love. You are secured. Ikaw ay secured. Hawak ng Diyos. No? Verse 31. Ito po may mga tanong. Magtatanong po ako sa inyo, sasagutin niyo po according to these verses. Sabi dito, ano pa ang masasabi natin tungkol dito? Di ba? Nakita natin yung mga previous verses. Sabi din po sa verse 31, ano pa masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Tanong ko po kayo, kung ang Diyos ay panig sa iyo, sino pa ang makakalaban sa iyo? Sino po? Wala. Amen?
Kung ang sarili niya, sabi niya, kung ang sarili niya ng anak ay hindi niya ipinagkait, sa halip ibinigay para sa ating lahat, hindi kaya niya ibibigay ng masagana sa atin ang lahat ng bagay. Praise God! Verse 33, panibagong tanong, sino ang makakapagharap ng paratang laban sa mga hinilang ng Diyos? Gayon ang Diyos ang nagpapawalang sala sa kanila. Sino ang makakapag-judge pa sa iyo? Makakapagparatang pa sa iyo sa mga hinilang ng Diyos? Sino? Sino po? Sigaw natin. Wala na. No? Sino ang hatol upang siya'y parusahan? Ika'y parusahan? Si Kristo ba na namatay ngunit sa lahat ay muling binuhay at ngayon ay nasa kanan ng Diyos upang mamamagitan para sa atin. Verse 35 po. Tanong po ulit. Verse 35. Sino ang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Sagutin po natin. Wala. Sino po ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Lakasan nga po natin. Wala. Isa pa. Sino ang makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos? Wala. Ang kaguluhan kaya? Hindi. Ang kapighatian? Hindi. Ang pag-uusig? Hindi. Ang pagkagutom kaya? Hindi. Talaga? Hindi. Kahirapan kaya? Hindi. Ang panganib? Hindi. O kamatayan? Hindi. Sure? Yes. Walang makipag-iwalay. Bakit po? Sabi ng verse 37, hindi! Wala! Walang makipag-iwalay. Wala na mag-judge sa atin. Wala nang hahatol sa atin. Kasi, dahil sa ating Panginoon Kristo. Kaya sabi dito, sa lahat ng mga ito'y tayong lalong higit pang magtatagumpay sa magitan niya ni Jesus na nagmamahal sa atin. We are secured of God's love. We are more than conqueror of this life because of the love of our Lord Jesus Christ. You are more than conqueror. Sabihin mo nga sa atin mo, you are more than conqueror. You are more than conqueror. Diba, pag si Manny Pacquiao, pag lumaban, nabugbog si Manny Pacquiao at nanalo siya, marami siyang pera. Pagka uwi niya, sabi ni Jinky, Manny, where's your money? Kaya si Jinky, more than conqueror. Bakit? Ang lumaban sa kanya si Manny Pacquiao. Siya, where is your money? Tayo po, ang lumaban sa atin sa buhay na ito ay ang ating Panginoong Kristo. At pinapamuhay na lang po natin yung tagumpay na meron ang ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Amen. Verse 38 to 39, last verse. Sapagkat natitiyak ko, sabi ni Pablo, walang makakapaghihiwalay sa atin sa kanyang pag-ibig. Grabe, thank you Lord. Wala. Kahit ang kamatayan o ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga kapangyarihan, ang kasalukuyan, mga nangyari ngayon, o ang inaharap, ang taasan o ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na pinagkaloob sa atin sa magitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Amen. Wala. Praise God. Palakpakan natin si Lord sa oras po na ito. Mga kapatid, you are victorious. You need to live that truth. And how to be victorious in life? You need to be governed with the Holy Spirit. You need to reflect, Lord, sino ba nasusunod sa buhay ko? Pangalawa, you must understand to be grounded in God's purpose, sovereign purpose. And you are secured of God's unbreakable, unchanging love. Kaya, minsan, nagbabago yung ating proclamation, yung ating pag-ibig sa Diyos. Tama po ba? Minsan, we feel that we don't love God, we don't trust God. But the assurance is not your love for God. The assurance is God's love for you.
Kaya sabi mo sa katabi mo, hawak ka ni Lord. Hawak ang Lord. Kahit hawak mo ang beat, hawak ka ni Lord. Amen? Last question po. Personal question. Lahat po tayo yumuko at pagkulay-bulayan natin itong question na ito. Habang nakayuko tayo, gusto tanungin ni Lord, ngayon, ikaw ba ay nakay Kristo na talaga? Kasi, sabi ng Bible, if God is with you, who can be against you? Kaya ang final na tanong, ikaw ba ay nakay Kristo na? Binigay mo na ba yung iyong pananampalataya kay Jesus? Sinurrender mo na ba ang buhay mo kay Jesus? Kasi sabi ng salita ng Diyos, kahirapan, kagutuman, kahit po kamatayan, walang makakipaghiwalay sa atin sa Diyos. Ikaw ba ay nakay Kristo? At kung ikaw ay nakay Kristo, sino ang namamahala sa buhay mo? Sino ang susunod sa buhay mo? Nawa po ang ating Panginoon. Buong puso po nating pagkatiwalaan ng Diyos. Nasa mabuting kamay po tayo pag nasa Diyos po tayo. Father God in heaven, we thank you, Lord, for this message. Lord, my words, it's not enough, Lord, but your word is powerful. Your Holy Spirit, O God, is powerful to convince us, to ground us, Lord, into this truth, Panginoon. Kaya, Lord, I pray, ang iyong banal na Espiritu ang patuloy na kumilos sa aming mga puso. Maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating mga.